Ako si Daniel, isang tattoo artist. May tinatuan nga akong alien. Di ka ba naniniwala? Samahan niyo ako sa video na to para makita ang proseso ng nakaraan kong proyekto. Ngayong araw, ang kliyente natin ay nanggaling pang ibang planeta. Kapatid daw siya ni Vegeta. Dinayo pa tayo dito sa baras para lang matusok at magkatinta ang balat. Siyempre, di abot sa ibang daigdig home service natin kaya siya ang dumayo. Pero hindi ito ang unang beses na magpapatattoo siya sa atin. Actually, pangatlo niya na to. Walang kadala-dala, no? Maraming beses na kasi siya nakapunta sa mundo natin. Madalas kami magkita at panay sabi na magpapatattoo daw. Kaya lang, kung minsan kasi di kami nakakapag-usap ng maayos. Ang bilis kasi ng spaceship na sinasakyan niya. At least ngayon, natuloy na rin. Dami neto palusot masyado. Busy daw siya palagi. Tapos nakuha pa siya supporting role sa Parasite series ng Netflix. Tama naman na unahin ng trabaho. Yan naman priority talaga dapat, lalo na pag pamilyado. Kasi maraming alien na umaasa sa kanya. Ganun maging responsable. Kaso nga lang minsan daw, inaabuso siya ng pamilya niya sa ibang daigdig. May kasabihan daw kasi mga alien na mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ang problema lang, yung iba namimihasa na at dumedepende palagi. Tapos wala pang utang na loob. Napaisip tuloy ako, pati pala sa ibang planeta halos parehas lang din pinagdadaanan sa ating mga tao. Napatahimik ako bigla sa bigat ng topic na na-open niya. Kung mga barbero kasi madalas magkwento, kami naman na mga tattoo artists, madalas tagapakinig lang. Kaya pag wala kang makausap, message mo lang ako sa FB profile ko, Daniel Buesanceda. O sa FB page, More Than Tattoo. Andito lang ako para makinig sa'yo. Basta magpapatattoo ka ha. Handa naman ako palagi dumamay. Pero kailangan ko rin kasi kumita. Mura lang naman ako maningil. Kaya-kaya mo yun. Anyway, pagtapos ng mahaba-habang kwentuhan namin, nakakaiyak at madramang mga hinaying sa pamilya niya sa planetang Overload. Niyaya ko muna siya mag-break. Habang nagpapauso kami sa labas ng bahay, pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Nasara ako at nairita kasi grabe sila makatitig. Yung parang that time lang sila nakakita ng alien. Mga abnormal lang wala. So ayun, sabi ko na lang sa kanya pagpatuloy na lang namin yung tattoo session. Baka kasi mapikon pa ako. Tapos, gamitan ko pa ng second skill mga walang magawa sa labas. Mahaba naman talaga pasensya ko. Madalas nga ako walang paki sa ibang tao. Lalo na dun sa negative yung vibes. Pangit ka banding. Mas okay tumambay sa sarili kong mundo. Kaysa naman makisama sa karamihan tapos ang gulo. Balik tayo sa tinatatuan nating alien. Napansin ko sobrang tibay ng balat niya. Sabi niya, wag daw ako magtaka kasi pinaglihi daw ng mama niya sa dinosaur. Di na ako nagtanong kung anong dinosaur. Di kasi ako sure kung nagbibiro lang siya. Pero medyo hawig niya kasi yung T-Rex kaya medyo pigil na pigil yung tawa ko. Dahil curious ako, nakinig pa ako sa iba niyang kwento. Doon daw sa planeta nila, wala daw artist. Marami sa mga kauri niya nagtatrabaho lang kung saan-saan. Nagsasawa ng araw siya sa trabaho niya. Nagtaka ako at napatanong, akala ko ba masaya ka sa trabaho mo? Malaki naman kita doon, di ba? At malapit lang sa bahay mo. Pati siya napaisip. Sagot niya sa akin, basta. Maraming dahilan. Hindi ko na maisa-isa. Bigla ako na lang din naisip. Ganun din nga pala yung nararamdaman ko dati, no? Nung time na di pa ako freelance artist. Practical naman talaga magkaroon ng regular na trabaho. Bukod sa ipinunla ng mga ninuno natin ang ideolohiya na yan, kailangan natin na maayos na trabaho para gumana at maging maayos ang buhay natin. Marami pang upside, basta. Matutustusan mo mga gastusin sa bahay, makakatulong ka sa mga barkada mong mahilig mangutang, di mo kailangang magtago sa mga inaanak mo tuwing Pasko,
May pampagawa ka ng bahay nyo, kusina, second floor, terrace, tiles, kisame, mga ganon. May pambili ka motor, pan change oil, pang gasolina, pang rides, pambili ng gold bolts, may pan-date ka sa jowa mo, kung meron man, at marami pang iba. Pero kahit ganun, naisip ko, kung ganito karami ang advantage ng pagkakaroon ng trabaho, bakit ang daming di masaya? Bakit ang daming palipat-lipat? Bakit ang daming hindi makontento? Ang daming nilang hinahanap. Ang daming reklamo. Hindi makasundo yung mga katrabaho. Lagi napapagalitan ng boss. Natural lang naman yun. Pero bakit kaya? Wala akong ideya sa kung ano eksaktong sagot. Di naman ako Diyos. Di ako naniniwala sa full of mystery. Gusto ko pag-aralan ng mga bagay-bagay. Kaya pinili ko maging malaya para malaman. Para alamin kung ano nga ba ang buhay ng malaya. Yung iba magre-resign na sa January. Hintayin nga lang daw mabigay yung bonus sa 13-month pay. Tapos aalis na din sila. O lilipat. O hindi ko alam kung anong plano nila. Hindi ko naman sila natanong isa-isa. Ikaw, hanggang kailan ka pa dyan sa trabaho mo?